Hindi ka pa ba marunong mag-pray? Ito ang mga basic na dapat gawin. Tatlong katotohanan po. Ang una, adoration or pagsamba. Sabihin natin sa Diyos na dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito ay pinupuri kita at sinasamba. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na karapat dapat bigyan ng papuri. Sabi nga po sa Mateo 6:9, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. So ibig sabihin dapat sa prayer natin mayroon po tayong pagsamba. Number 2, confession. Paghingi ng kapatawaran or pagtatapat. Sabihin naman natin, Ama, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Ikaw ang nakakaalam sa lahat ng aking mga ginagawa, sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin at patawarin mo po ako sa aking mga nagawang pagkakamali. Mababasa natin sa Mateo 6:12, ang sabi, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kaya sa prayer mga kapatid, huwag kalimutang humingi ng kapatawaran sa ating Diyos. At number 3, thanksgiving or pasasalamat. Dapat sa prayer natin may pasasalamat po tayo. Sabihin natin na o dakilang Diyos, salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkaloob sa akin. Salamat sa walang sawang pag-iingat mo sa amin. Salamat sa mga pagpapala mo. Salamat sa proteksyon mo sa bawat araw. Sabi nga po sa Colosas 4:2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So ibig sabihin, dapat sa prayer natin may thanksgiving po tayo. At number 4, supplication, hiling or kahilingan. Sabi naman po sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So mga kapatid, dapat sa prayer, sabihin natin na hinihiling ko po ang banal na Espiritu na siyang manguna at gumabay sa akin sa bawat araw na makapamuhay ako nakalugod-lugod sa iyo. At ilayo mo po ako, O Diyos, sa anumang tukso, mga masamang pangyayari na hindi inaasahan. Patuloy rin po akong nananalangin sa iyo, Ama, na sa iyong awa at biyaya, nawa kami ay iyong pagpalain sa lahat ng aming mga pangangailangan. So mga kapatid, ito po yung basic guide, Acts Prayer, para sa mga nais matutong mag-pray na hindi kung ano-ano lang ang maisip, kundi may layunin ang bawat panalangin natin. Kaya kapag lagi mo nang ginagawa ito, mas marami ka pang magagawa at maisip na dapat ipag-pray kay Lord. Now, glory to God. Kung kayo'y napagpala sa mga ganitong video, please follow, like, and share upang maging kasama kita at kabahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. God bless everyone!